Ang aking singil ay kayo'y libre. Okay. Ang klase natin ngayon ay tungkol sa saan? Estratehiya sa pag-atake. Anong ibig sabihin ng estratehiya sa pag-atake? Pag ikaw ba atake, basta ka na lang aatake? Bakit? Kailangan mo plano. Plano, sir. Kasi pag umatake ka ng basta atake, tiyak aatakehin ka yan. Atake sa puso, abutin mo yan. Okay, so estratehiya sa pag-atake. Pakibasa. Sabay-sabay. Ang pinagmumula ng batas ay sa pagkaisa, hindi sa bilang. Hindi ko maintindihan. Sabay-sabay. Ang pinagmumula ng batas ay sa pagkaisa, hindi sa bilang. Okay, so the strength daw, ang strength ay hindi nanggagaling sa dami ng bilang. Kundi ang strength daw ay nanggagaling sa unity, pagkakaisa. When you say unity, saan nanggaling na salita yon? Pagkakaisa. Unit, di ba? Unity. O unity, isang unit. When you say unit, isang ano lang yan, isang grupo. Okay? So, ang sabi dito ni Sun Tzu, yung daw estratehiya sa pag-atake, ito daw ang pinagmumula ng lakas nito ay hindi sa hindi sa bilang, hindi sa dami, kundi ang pinagmumula ng lakas ng estratehiya ay sa pagkakaisa. Di ba? Okay. Tinatalakay ang 5 bagay na kinakailangan upang manalo sa labanan. Ilan daw yung tatalakayin natin? 5. Ilan? 5. Okay. Una. Atake. Estratehiya. Pilihan. Kasundaluhan. At lugar ng labanan. So ito yung 5 na ating tatalakayin para maintindihan natin kung ano yung estratehiya. Okay. Sinasabi ni Sun Tzu, pakibasa. Sa pagkakalan ng kailangan mabuting-gunin mong buo ang bansa ng alaban. Okay. Bigyan ko kayo ng sample. Ngayon, yung labanan sa Ukraine at saka labanan ng Ukraine, laban ni Russia. Now, tatandaan nyo, magtatatlong taon na. Pero ang labanan sa Ukraine at kalaban ni Russia, ang kalaban talaga ng Russia ay Amerikano, NATO at saka yung other Western countries, hindi naman talaga Ukraine. Ang Ukraine ay decoy lamang, Yan ay parang collateral damage lang ng labanan ng dalawa. Pero mapapansin nyo doon, itong huli, nung nilusot ng Ukraine yung mismong Russia, ay ibang usapan na yan. So, ang nangyari ngayon ay dito sa eastern side ng Russia, nung pinasok ngayon ng Ukraine, ang ginagawa ng Russia, hindi nila binubomba kasi napasok na eh. So ngayon, nandoon na sa loob ng Russia, pero ang ginagawa ng mga Russian ngayon, hindi nila binubomba ang Ukraine sa loob ng Russia, katulad ng pagbombang ginagawa nila doon sa loob ng Ukraine. Alam niyo bakit? Masisira yung kanilang lugar, kanila yun eh. So, hanggat maaari, ang ginagawa ni Putin sa labanan ay, hindi niya tinitirang mabuti yung lugar ng Russia kasi ang masisira kanila rin mismo. So, sinasabi dito ni Sun Tzu na mabuting kunin mong buo ang kabuuang bansa ng kalaban. Hanggat maaari, do not destroy. Pero pag Amerikano ang kalaban mo, wala pati ipis patay dyan, o bombahin lang. Ganyan ang ugali ng Amerikano kasi Western style of fighting yon. Mapapansin nyo ang Western style, yun yung Amerikano, yung West yan, Pero pag sinabing Eastern style, yan yung Russia, ginagamit ng China, iba yung method ng pakikipaglaban. Ito pinag-aaralan natin, Eastern ito Eastern ito. Malaki ang pagkakaiba nito sa sistema ng Amerikano, ng NATO, at saka ng Western country. Malayo yan, magkaiba yan. Pero ang problema natin, kahit Eastern country tayo, ang ating mga sundalo ay hasa ng Western. Ang ating strategy, ang doktrina ng mga sundalo sa Pilipinas ay kanluranin. So, ang style natin ay kanluranin, samantalang ang kalaban natin NPA ay silanganin. Alin na mas mahusay sa dalawa? Silangan. Bakit? Strategy. Kasi kung totoong magaling ang kanluran, bakit hanggang ngayon may NPA pa? Mahigit ng 50
taon. Ang kalaban lang nila Ragtag Army at saka nag-iisang kalaban na pinuno si Joma na namatay na, ilang dami na ng chief of staff ang dumaan pero isa lang ang kalaban, hindi pa maubos at hindi pa matalo hanggang ngayon. Dahil ang estilo na ginagamit ng Pilipinas ay kanluran, samantalang yung ating kalaban ay silangan, kaya tayo ay pinagtatawanan. Pag isa pang halimbawa na mahusay na pakikipaglaban ng silanganin, estilong silanganin, ay ang Vietnam. Mahigit na 20 taon na kinalaban ng kanluraning Amerika ang silanganing Vietnam. Nanalo ba ang Amerika? Hindi. So, ibig sabihin, ang estratehiya ng silanganing pakikipaglaban ay mas mahusay kaysa sa kanluraning. Okay? At mapapansin ninyo, maging ang Hapon na silangan at ang mga Vietnamese, doon sa panahon ng kanilang pakikipaglaban, inuunan nila yung Sun Tzu The Art of War na libro. Alam niyo ba yun? Yung libro niyan, inuunan nila yan. Sapagkat yan ang kanilang basihan ng pakikipaglaban. So nakita niyo unang prinsipyo dito, ang sabi dito ay, kung ikaw daw ay makikipaglaban, ay mabuti kunin mong buo ang kabuang bansa ng kalaban. Kung yan ay Amerikano, wala. Kita mo, nilagyan ng mga base tayo dito. Anong mangyayari sa atin dito? 17 na raw yung basing nilagyan ng mga Amerikano dito sa atin. Napilihagan naman ng ating hindi ko maintindihan mga pinuno. Ewan ko kung anong klase sa kanya. 17 niya, 17, 17, dating 4. So pag pinutukan niya ng China, iubos-ubos tayo dyan. Lalo magpatay pang panlaban niya. Okay, ang sirain ito ay hindi maganda. Hulihin din ang mga kabuang hukbo kaysa wasakin ang mga ito. Ibig sabihin, if you can capture your enemy alive, so much the better. No? Hindi katulad ng gusto nahuli, papatayin, masakin. Alam niyo yan ang ginawa ng mga Amerikano dito noong araw. Alam niyo ba yun sa Balingiga? Oo, sir, Balingiga. Yung Balingiga massacre, lahat na 10 taong bata pababa, 10 taong bata ay pinatay nila dahil lamang sa sila'y tinalo. Dahil tinalo yung mga Amerikano, pati mga bata pinatay nila, ganyan ang Amerikano. Doon sa labanan ng doon sa Pulang Lupa, which my grandfather was also a fighter during the time, kalaban nila yung Amerikano. Nung talunin sila doon sa Battle of Pulang Lupa, ang ginawa ng Amerikano, ang ginawa nila, kinuha nila, kinordon nila yung bayan ng Buwak. Ginawa nila concentration camp. At sabi, kapag daw yung mga katipunero, yung mga katipunero ay hindi surrender, ay papatayin yung mga binihag ng Pilipino doon sa Buwak. So ganyan ang ugali ng Amerikano hanggang sa ngayon, ganyan pa rin yung asal ng mga yan. So ang sabi dito, kung tayo makikipaglaban, merong elemento ng humanity. Di ba? Ibig sabihin, ang mga sundalo na itinuturo ni Sun Tzu, ang magiging ugali natin, tayo daw ay magkaroon ng humanitarian. Hindi ibig sabihin na nakikipaglaban ka, nakikipagpatayan ka sa kalaban, ay aalisin mo na yung elemento ng pagkatao mo. Dahil ang sabi niya, ay hulihin din ang kabuang hukbo kaysa wasakin ang mga ito. Okay? Okay, katumbas ng bilang, ang bilang ng bata, pwede na natin ang pasalan natin yan. Ang sabi dito, ang paglaban at tumungkit ng kalaban ay hindi may tuturing na kagalingan. Ang pinakamataas na kagalingan ay masupil mo ang iyong kaaway na walang tabanan. paliwanag. Paliwanag sa akin yan. Sige nga. Hindi, yung kung mananalo ka, hindi ka doon sa kalaban mo, hindi ka matuturing na magaling. Ang dapat talaga pinakamaganda ay masupil mo sila or masupil mo sila na walang away kung hindi. Paano mo gagawin yun na kakayanin mong labanan o talunin ang iyong kalaban ng walang away? Walang labanan. Dapat ay maintindihan mo ang kanilang estratehiya. Kasi paano mo sila kukunin, paano mo sila lulupigin ng walang away kung hindi mo alam ang kanilang estratehiya? Hindi ba? Kapag nalaman mo na yung kanilang estratehiya, out of that estratehiya nila, doon ka magawa ng plano na kung saan sa estratehiyang nakuha mo ay sila lulupigin mo ng walang labanan. Out of their, surrender ang kanilang lalabasan. So, out of the strategy that they have, you have to know it, and upon knowing it, work on it so that the only choice they will have is to surrender.
And how can you do that? Paano mo pwede gawin yon? Alamin ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng Unang pagkaalam, nagagamit ka ng teknik. teknik. May natututo na kayo ha. So, nabubuo na sa inyo yung paano gumawa kumilos ng strategy. Okay, so the only way for you to conquer your enemy without a fight is of course knowing their strategy, and knowing their strategy, you must to have a person that will know it, and we call it a spy or a tiktik. And upon knowing their strategy, makakagawa ka, you can formulate your plan so that when you attack, they can no longer do anything but to surrender. Yun ang sinasabi ni Sun Tzu na mas mahusay daw na ikaw ang pinakamataas. Sabi niya dito ha, sa military, ano ang pinakamataas na reward? The word? Valor. Ang valor sa Pilipinas, kapag ikaw ay maraming napatay. Sa Chinese, o kay Sun Tzu, anong pinakamataas na karangalan? When you conquer your enemy without somebody dying. Surrender. That is the great, yan ang valor ng eastern side. Sa western, patayin mo, sa pagdami ng patay mo, valor ka. Sa silanganing pakikipaglaban, kung wala kang namatay doon sa iyong kalaban at nahuli mo sila, napasuko mo sila, na-conquer mo sila without a fight or without dying from them, that is valor. So magkaiba talaga, makita nyo na magkaiba. So ang valor, and you know why? Bakit ganyan ang ideology ni Sun Tzu? Dahil, ang sabi niya, kapag daw ang buhay ay di wala na, hindi mo na ito pwedeng ibalik pa. Sir, so question sir. Yung sinasabing strength in numbers, hindi yung eastern, it's western. Kasi ang unang sinabi doon, it's not in numbers but in unity. Pero may sinasabi din na quotation, strength in numbers. Oh, pero ibig sabihin by principle yun. Prinsipyo lang yun. It does not necessarily mean na conclusive yun. Oh, pero that is a principle. When you say principle, ang principle mo pwede mong ilapat yan. Pwede mong hindi ilapat. Pero by principle, ang sinasabi niya, ang strength ng ang power ng isang hukbo ay hindi ayon sa bilang, kundi sa unity. Aanin mo yung sandibo kayo na gulo-gulo naman kayo. Di ba? Eh samantalang meron lang kayong 50 pero solid. Alin ang power diyan? Mas powerful yung strength, yung lowest number but united and unified sila unless kalaban mo yung marami, nagulo-gulo naman na walang ayusan. So matatalo mo yan. Okay? So nakita natin dito the difference between the Western and the Eastern ideology in terms of fighting. Ito, valor nito, ubos-ubos, patay-patay. Ang valor nito, if you can conquer your enemy without anyone dying and suppressing their power. Di ba? So ganun yon. So ngayon, ang mangyayari dito, importante na katulad na ito na matutuhan natin yung silanganin. You know my brother, ito na, sa sample ko na uli sa inyo. Ang brother ko is a Scout Ranger. Sila isa sa nag-reorganize yung Scout Rangers. Class 20 ng Scout Ranger. Ang brother ko ay ibang klase na sundalo. Ibang-iba yan sa lahat. You know why? Hindi mo po pwedeng maging valor yung kapatid ko. You know why? Eh kasi itong valor niya eh. Dadating sa kampo ang itatanong ng Mess Sergeant. Sino dumating? Si Ranger Joho. Eto, problema na ng Mess Sergeant yan. Bakit? Ilan ang dala? Ito ho. O bakit? Eh pakakainin na naman nila yun eh. O, that is the way my brother treat the enemy. As much as possible, hanggang kaya kunin niya ng buhay, bubuhayin niya. And I know it kasi kapatid ko yan eh. And I know kung paano siya nag-operate. Kasi in fact, pag tinignan nyo dyan sa internet, dyan sa Google, na merong isang insidente dyan ng labanan na pinasuko na ginising ng baril. Ito yung hindi pa huli-huli sa gabi kasi sa gabi nag-ooperate. Pero ito yung hinuli ng mga ranger ng umaga, tinanggalan muna ng mga baril at saka ginising. Ganon sila kahusay. Pinasok yung loob, tinanggal muna yung mga baril sa ginising yung mga NPA during kalakasan ng labanan at yun ay nandiyan sa Google. Nandiyan niya sa internet. Ang problema lamang, ibang tao nakalagay, hindi yung kapatid ko. At ang totoo, yung taong nakalagay dyan was in the command post. Nasa command center, yung nakalagay na taong nag-operate daw dyan. Ewan ko kung sino yung naglagay na kwento dyan, but that is not true. In reality, yung taong naghuli doon, it was my brother. Yung gumising na yun, nung walang ginising na tinanggalan ng baril. At hindi lang isa yun, maraming beses na ginawa niya yun. Kaya lang pagdating sa internet, hindi siya nakalagay, iba ang nakasulat.
Anyway, talagang ganun. Okay. Pero brother ko yun, may brother, kasi alam ko yun. Okay, sige. Ang pinakamataas na antas ng pagiging general ay maiwasan ang plano ng tao. Exactly. Di ba? Paano mo, kung ikaw ay isang pinuno, ikaw ay isang general, paano mo maiiwasan ang plano ng iyong kaway? Paano? Buha ko rin ng tiktik. Again, and again, and again. Pinapagunang Kinakailangan makuha mo ang kanyang estratehiya sa pamamagitan ng taunang pagkaalam sa pamamagitan ng isang tiniklik. Again, diba? Yung narration natin, palaging ganon. Okay, so nakita nito, sabi dito, ang pinakamataas na antas ng pagiging general ay ang maiwasan ang plano ng kaaway. So, if you would like to become a good general, you have to have a very good system of espionage. Kinakailangan mahusay yung iyong sistema ng pagmumuha ng impormasyon na ginagawa mong intelihensya. Diba? Pinuulit-ulit ko to ha, para pumasok sa isip ninyo na gano'n lang yung pakikipaglaban, hindi mahirap ha. Dali lang yan. Okay. susunod dito ang pigilan ang pagsasanib pwersa ng dalawang. Okay. So, kinakailangan muna na maiwasan ang plano ng kaaway. Ikalawa ay pigilan ang pagsasanib puwersa ng dalawang lakas. Kung halimbawa, yung two power niya, dalawang puwersa niyan, alam niya, kung iwasan mo daw na magsanib yan. Kasi pag nagsanib yung dalawang puwersa, ano mangyari? Magiging malakas. Kaya ang kinakailangan, as much as possible, if you're a good general, iwasan mo kung may kalaban ka, Team A at saka Team B ng kalaban mo, huwag mong pagsasamahin yung dalawang yan. Otherwise, kung kunana ka dyan, patay ka dyan. Actually, kapag meron dalawang puwersang ganyan, ang ginagawa kasi dyan, yung isa ay assault, yung isa ay standby. Di ba? Support. Or kumisan, yan din laging ganyan ang kilos, no? Ngayon, kumisan naman, pagka talagang kaya kalaban, nagdadirect assault sila pareho. Ngayon, kung ikaw ay mahusay na general, as much as possible, huwag mo makuha, huwag magsanib yung dalawang puwersang yan, dahil lang sa kapag nagsanib yung dalawang puwersang yan, malakas yung power niya. Okay, so, ang sinasabi doon, susunod ay ang pagilan ng pagsasanib ng puwersa ng dalawang lakas. That is why in planning, kapag nagpaplano kayo dito sa tihiya ng pakikipaglaban, ito ay gagawin ninyo, iwasan ninyong magsanib ang dalawang puwersa. Okay? Susunod dito ay usuli ang hukbo ng kaaway sa labanan. Depensa o paglusob? Offense. Offense. Okay? Offense is a great defense. Lusubin. Okay? So, normally, pagka ang problema mo lang yan, dapat maintindihan nyo yung depensa ng kalaban kasi pag pinasok mo yan na hindi mo alam yung depensa ng kalaban, ikaw mauubos dyan, mapupulbos ka. Okay? At ang pinakamahirap sa lahat ay ang paglusob ng isang hukbo. Okay, nung araw kasi, ano yung buong? Yun yung parang pinaka-wall na mabigat. Ano? Kasi nung araw, castle eh. Di ba? Oo, parang intramuros yun. Yun ay buong. Actually, intramuros is buong yan. So, bander yan. Yung parang malaking ganyan. So, yung mga castle, di ba ganun kasi ang labanan ng araw? Great Wall of China, ganyan. Iba na ngayon, hindi na uso yung buong, ano? But even then, ang sabi dito, ang pinakamahirap sa lahat ay ang paglusog sa buong ng Luzon. Kapag pinanood ninyo yung labanan ng Turk, ano, laban dito sa mga Christians during the time ni Constantine, yung the fall of Constantinople, grabe labanan yun, yung wall. Kasi may wall doon sa time ni Constantine, kinikira ng mga Turk yan, yung mga Muslims. Ang tagal nila bago nila makonquer yan. At ang sabi, marami yan namatay. So, actually, wala na, hindi na yan uso ngayon dahil nandun sa lalakas ng bomba, di ba? Yes, sir. Yung bomba mo, 5,000 kilogram. Eh, kahit anong laki ng buwag mo yan, wasak-wasak talaga yan. Anyway, during that time yan, hindi na natin abot ngayon yan. Okay, okay. Bilang, sige, pakibasa. Bilang regulasyon, iwasan ang busog sa isang hukbo ng puso. Kung may iwasan, paghahanda ng isang susilungan at mga pilitang paglima, ay may Okay. Pwede rin yan sabihin natin na hindi mo ganun. Kung halimbawa nasa high ground yung kalaban mo. High ground, di ba? Nagkakampo sila doon sa high ground.
Ang normal niya sinasabi dito, kung nasa high ground sila and you're planning to attack that high ground, sabi dito, magkakampo muna kayo sa baba. Di ba? Pag nagkampo kayo, normally, nandiyan ang expenses, nandiyan na lahat. Kung hindi pa, tagulan pa, ano mangyari sa mga tauhan mo? Sakit-sakit, di ba? Alam mo, ang kalaban ng mga sundalos, basically, baga. Tandaan nyo yan, ang number 1 na kalaban ng mga sundalo ay baga dahilan sa palaging basa. Dahil kung sundalo ka, dapat matuto ka matulog sa tubig. Alam niyo ba yun? Yes, sir. Natutulog ka sa tubig, dapat marunong ka matulog sa tubig. Bakit? Kapag sa tubig ka natutulog. Hindi makikita ka lang. Oo, halimbawa, ito yung ilog, yung riverbank. Di ba, may mga puno dito, may mga ugat-ugat dito. Oo, saan ka masarap matulog? Doon ka sa gilid na gano'n, doon ka natutulog. Tali mo yung ulo mo para hindi ka lumubog. Di ba? Nakakahinga ka, nakagano ka. Kasi kung nandyan yung lulusob kayo na malapit na at lulusobin nyo ng sa madaling araw, dapat matutulog kayo, but you can go as often as close as you are. Eh kung may tabing ilog yan, the nearest that you can do is doon ka doon sa matulog. Para nakakapahinga kayo, pag nakapahinga kayo, may start kayo sa paglusob kinabukasan, madaling araw, di ba? So you have to learn how to sleep even in water. Number 1 ang kalaban ng sundalo yan. So bukod sa sakit sa baga, ano pang kalaban ng sundalo? Sakit sa paa. Sakit sa paa. Ano yun? Alipungan. Laging basa. Okay? Kaya dapat marami ka laging medyas. Yes. Oh, ano sinusuot ng brief ng lalaking sundalo? Babae. Panty. Bakit? Manipis. Madali matuyo. Ah, Kung minsan anting-anting yun, nangunguha ng mga panty sa payan. Ginagawang anting. Pero in reality, madali matuyo yun, di ba? Kaysa yung brief mo na cotton. Kasi yung sundalo, mayroong mayroong supply talaga ng brief yan. Meron, natatanda itong masaya. Di, noong kami Marso na. Enero kami nagsimula mag-training, Marso na, wala pa kaming supply, wala lahat. Yung aking sapatos na Converse, meron ng tali ng tinali ko na ng alambre. Kasi humihiwalay na yung tapakan. So, ngayon, ang maganda ka, nung Marso, dumating na yung supply namin, tuwan-tuwa kaming lahat. So, meron kang knapsack, nandun na lahat ng iyo. Ang problema mo, yung brief hindi kasya. Masikip. Yung medyas, okay lang eh. Pero yung brief mo, cotton yun eh, kulay green din yun. Kulay green din yung brief ninyo. Pero ang problema, kung ang brief mo yung masikip, hahanap ka ng kapalit mo, maghahanap pa kayo ng palitan. Kung wala kang kapalit mo, taste ka doon sa ating brief mo. So, ang pinakasolusyon mo, manungkit ka ng pan doon sa may pan, sa may sampayan. Kasi mabilis matuyo. Minsan pa, ginagawa nila anting-anting yan. Anyway, yun ang kwento ng mga sundalo. So, ang sabi dito, iwasan yan, dahil unang-una, or either probably yung kalaban mo nung nasa high place, mahirap yung yung preparations. Still have to do preparations. Pero ngayon, hindi na masyado kasi meron namang aeroplano, kahit nandun nyo sa high place, hulugan lang ng bomba yan. O kaya may mga ginagamit ngayon, drone, another system or technology of warfare. Okay, ang sabi dito, ang general na hindi kaya kontrolin basta sabay-sabay. ang General na hindi kaya kontrolin ang init ng ulo ay susuong ang kanyang mga sundalo tulad ng mga langgam at mamatay ang tatlong bahagi ng mga ito at hindi pa rin makukuha ang bayan. Ito ang kinalalabasan ng hindi matagumpay na paglusog. Bakit hindi matagumpay ang paglusog? May taulo na siya. Merong mga opisyal na mainitin ang ulo, bugnutin. Kasi baka merong syndrome na sakit yun, Kasi meron talagang ganyan eh. Ngayon, ang sabi dito, kapag daw ang general ay hindi kayang kontrolin ang init ng ulo, ipapahamak dito ang mga sundalo o kawan na parang kanyang kinakatay. Totoo yun. So ngayon, kapag kayo ay napapunta kayo sa isang sundalo na kayo, tapos napapunta ka sa isang unit, na ang iyong pinuno ay mainitin ang ulo, anong mangyayari sa inyo? Mamatay kayo lahat. O, madali, susuong kayo sa kamatayan yan. Alam niyo kung bakit? Kung ako ang kalaban mo at ikay mainitin ang ulo, ano kung aking unang gagawin? Para masira ang diskarte mo. Aasarin kita ng aasarin. Kasi yung mainitin ang ulo, kapag mainitin ang ulo mo, kapag yan ay naasar, sira na ang diskarte niyan. So,
Sinasabi niya na, in fact, mamaya meron yan eh, meron isang incident yan eh. Yung kalaban niya eh, yung mga sundalo niya, pinususunod niya ng babae eh. Sinasayawan niya kanya. Kasi nung araw, magkakatapatan yung kalaban, di ba? Nung araw kasi spear at saka espada eh. So ginagawa ng mga tauhan niya, nagsusuot ng damit ng babae kasi sinasabi na yung general doon sa kabila bakla. Ano, to prove ng bakla, ginagawa na inaasar, nagsusuot yung mga sundalo niya ng babae. Taka sinasayawan. So nabubugnot, natatat, kaya hindi sila natalo. Anyway, so ang sinasabi ni Sun Tzu, kapag daw mainitin ang ulo ng isang general, ay ipapahamak niya ang kanyang mga sundalo. Okay, kung ikaw'y sundalo na napailalim ka naman sa general na mainitin ang ulo, takot-takot na bugbog ang abutin mo. O di pagkakamali mo, may tama ka. So sa susunod, ano mangyari sa general na yun pag nakipaglaban? Iwanan niya. Hindi yung iwanan. Ngayon ay mamamatay dahil sa friendly fire. Oh, yun. Ano ba yung gawin siya? Alam namin na ganun pala. May hindi na official namin, ano yung pwede namin gawin? Kaya hindi pinatuturo sa inyo dito yung ano eh. Kaya mabawal nga sa inyo malaman yung tungkol dito. Alam niyo ba hindi pinatuturo sa English na dito? Kasi malalaman nyo na meron palang general na may hindi na ulo. Tapos ang tanong nyo sa akin, ang gagawin. Iwanan mo. Di gugurinin. Sniper mo na. Oh, so kita nyo kung bakit hindi pinatuturo sa inyo. Oh, di ba? Matututuan ng hindi. Pag galagin pala, gunggong pala yung aking isa. Alam gagawin ko. Imagine mo, masisave mo yung lahat ng batalyon sa isang gunggong. O di yung gunggong lang. Parang ano natin, parang yung basa natin ngayon, di ba? Yung basa natin ngayon eh, dahilan lamang sa isang pinuno, papahamak yung buong basa. Anong gagawin natin doon? Wala. Hindi ako pwede sabihin niya sa Bigyan na maraming cocaine hanggang ma-overdose. Ayun. Ayun. Di ba? Hindi mo naman pinagyan. 17 bases. Bigyan mo na maraming pagtira para mamatay na. Hindi naman pwede tirahin ng check. Bigyan mo ng cocaine. Paborito mo yung cocaine. Masaya. Mamatay siya dun sa Drive siya ng helicopter, isa. Tawa na tawa sa kasayo na sayo yung ganyan. Ganyan yung epekto ng cocaine. Sino nakatira na sa inyo na cocaine? Siyempre hindi pa. Mahal yun. Ikaw, sir, nakatira ka? Ano, hindi, sir. Hindi. Sa totoo lang, sir, wala naman daw talagang ano. Para nung araw kasi hanggang ngayon, sa mayayaman ng cocaine, ordinary lang yan. Yeah. Sa life. Oo. Ako, kahit kasama ko na gano'n, yung kasama ko, tumitira ng cocaine ako. Okay. Kasi hindi ko kayo nang tinitira ko. Ihihilok lang yun. Babae, tinitira siya. Kasi marami. Pero mas masarap sa cocaine, bakit ka magkakasama? Sila, mga bukol yung mga yun. Eh kaso yun daw, hindi na daw tinitigas yung kaya nagko-cocaine na. Nagkako-cocaine yun. Marites yun ha. Okay, nangangahulugan lamang na ang mahusay na pinuno ay nilulupig ang kanyang kaaway na walang anumang labanan. The greatest fight is no fight at all. Diba? Katulad sa inyong mag-asawa, kung kayo'y nag-aaway at kayo'y nag-gerang dalawa, anong pinakamahusay na gerang gagawin ng dalawa? Maglabanan kayong walang away. Yes. Yay! Alam niyo na yun. Mga bastos kayo. Okay. So, ang sabi ni Sun Tzu, nangangahulugan lamang na ang mahusay na pinuno ay nilulupig ang kanyang kaaway na walang anumang labanan. You can only do that. You can only do that if you know the strategy of your enemy. And you can only do that with tiktik na para makuha niya ang estratehiya ng kaaway sa pamamagitan ng unang pagkaalala. Katibat na tayo, di ba? Ganun lang yan. So, dyan lang iikot ang labanan. But Sun Tzu was saying that the greatest fight that you could ever have is to fight your enemy without a battle. Okay? Ilagay nyo sa utak nyo yan ha. Kasi kung kayo'y magpaplano ng pakikipaglaban katulad ng laban ninyo sa inyong asawa o inyong mga asawa, kung marami sila, ay labanan nyo sila nang sila'y matatalo ng Walang away. masarap ang laban. Ispadahan. Okay, iba yun, uy! Wala. Mahirap yun. Adjudication. Okay. Walang ispadahan, kopyang langit. Yeah. Kinukuha ang kanilang mga lusod ng walang pagsalakay. How could you do that?
Again, nandoon yung foreknowledge para alamin mo kung paano mo i-manipulate. And then, if you can fight that without a fight, compromise or everything, surrenderin mo dahilan sa nagbugi-bugi ka na ganyan, ibang na parehas o anong nangyari na hindi sa'yo, bumigay. Di walang away, bumigay. Okay. Basa. At kanyang sinasabi Okay, isa pa, walang mahabang labanan. Doon sa pinag-aralan natin una, ano sabi ni Sunjo? Dapat daw ang labanan na hindi mahaba. Bakit? ubos-ubos pero Magastos. Okay? Sun Tzu was saying that if you will fight a war, never fight prolonging the war because war is expensive. At dahil mahal ang pakikipaglaban, sino daw ang napupuruan? bayan lang din. Mamamayan. At kapag ang mamamayan, halimbawa nakikipag-away ka ng mahaba, magastos ito, ang mga mamamayan daw ang kinukunan ng buwis. Dahil lang sa para may pagpatuloy ang laban, at kapag binubuwisan mo ang mga mamamayan, dahilan sa haba ng away, sila ang naapektuhan. Kaya sabi ni Sun Tzu, kung sasakupin mo ang isang kaharian, plan it na hindi ito tatagal. Okay? Mabilis. Now, ang sinasabi na ang Pilipinas daw hindi nagpo-progreso dahilan daw doon sa mga rebelde sa sobrang haba ng labanan sa halip na yung pera inuubos natin sa Supreme Frustration, nauubos sa bayan ng sundalo, nauubos sa pagbili ng armas. Tuwa-tuwa naman yung Amerikano kasi doon natin binibili, ang binibigay sa atin yung mga second hand na kapag pinutuko, tumatalsik yung site. Yung unang nangyari dito noon. So, ngayon, kaya ayaw ipatalo ng Amerikano yung mga NPA kasi wala nang bibili ng baril sa kanila. Anyway, sa kanyang sabi niya at kanyang sinasakop ang kaharian na walang mahabang labanan. Okay. Sige pa, ito ay estratehiya ng pag-atake ha. Tandaan nyo, chapter 3, estratehiya ng pagkipaglaban. Okay. Sa paglupi ng isang kaharian, sa pamamagitan ng kabuang buo na walang mamamatay sa kanyang kasunod. Ito ang kalaban. When you say victory, kalaban namin, natalo kami, patay lahat ang kalaban namin. Ilan naman na natira? Ilan na lang silang natira? Tatlo. Isang batalyon, nanalo sila, victory kami. Bakit? 0 na yung kalaban namin. Ang tanong, ilan kayo? Tatlo. Victory na raw yun. Ang sabi ni Sun Tzu, the Eastern way of fighting, ang sabi ni Sun Tzu, paano daw masasabi mo ang kaganapan ng tagumpay? walang mamamatay. As much as possible. Walang mamamatay. Walang mamamatay sa tao. Diba? At yan ang lahat ng mga sundalong leader, yung mga pinuno. Napakasakit sa isang pinuno na mamatayan ng sundalo na kung ikaw ang pinuno. Kasi tatanda mo, kapag namatayan, meron niyang asawa, meron niyang anak, meron niyang lolo, may lola, may mga magulang yan. Namatayan under your care, so nakatara sa iyo yan. That is why if you will be a leader as much as possible, if you will fight or if you will plan for a fight, as much as possible, if you can conquer your enemy na walang labanan, do it. Kung talagang wala ka ng option, doon ka palang lumaban. But if you can conquer your enemy without a fight, that is valor, according to Sun Tzu. Hindi katulad natin eh. Madami ako din eh. Ranger ako din eh. Special forces ako dito. Light reaction dito kung ano-ano. Siyempre, maisog ako eh. Anong gagawin ko? Diba? Pag nakakita ako ng kalaban, anong gagawin ko? Patayin ko kasi maisog ako. Dami kong gano'n eh. Diba? Hindi na may mga ganyan-ganyan pa dito. So, I want to prove myself na sayang yung training ko kung hindi ako maisog. But, the way Sun Tzu teaches us about a war, if we could win a war without a battle, that is battle. If you have no choice, but you have to plan for a battle, say to it na wala kang mamamatay na tao. Kung kakayanin. Naintindihan niyo yan? Yes. Yes, sir. Kayo lang yes, sir. Okay. Ito ang ibig sabihin ng pag-atake sa pamamagitan ng strategy. Strategical fighting card. Kinakailangan, if you can conquer your enemy without the fight, that is so much the better. But if you cannot afford that to fight, see to it that as much as possible, hindi ka mababawasan. Okay? Pero kung
kasama ko yung pinulog mo na kaaway mo, pauna mo na yun. Ha? Mali yung tulong mo yan. Mali. Ito ang pamatayan ng digmaan. Ito, mas maganda to. Maganda itong chapter 3 na to. Andito yung heart kasi nandito kasi yung pinakapuso ng buong aklat. Nasa chapter 3. Okay. Kung ang bilang ng Okay. kung ang bilang ng ating upo ay 10 at isa sa kalaban, palimutan siya. O, palimutan siya. Huwag mong barilin kasi iisa lang yun eh. Outnumber o will kill ka nun. Diba? Kung 5 sa isa, Yan, ito yung mga pamantayan. doble ang bilang ng ating upo laban sa kanila at tingin sa dalawa. Okay, atiin sa dalawa. Mga ano lang yan, strategy. Okay, pakibasa ito. Doble ang bilang ng ating upo at tingin sa dalawa. Kaya ang isang grupo sa unahan at dalawa sa unahan. Tumatay sa unahan ay susuli ang ulihan. At kung ulihan ang lumusok at Sige. maaari naman na gamitin ng isang pwersa sa regular na panlaban, samantalang ang isa naman ay para sa tanging Panginoon. Okay. Kapag ikaw ay sa patrol, ilan ang component ng patrol? Component. Yun yung bilang. Ilan yung component niya? Ilang hati ang patrol? O squad, sabihin natin, huwag yung patrol. Squad. Ilang hati? 9. Okay, yun yung bilang. Yung isa Ranger 7, o yung 12. Okay, ilan ang hati? 2. Dalawa. Team Alpha and Team Bravo. Laging ganun yun, di ba? So, ano sabi dyan? Kapag umatake yung isa naman ay, ano? Okay, so nandiyan dyan na yan. Always remember that in a squad, dalawa lagi yan. So, hinahati mo yung squad mo. So, if you have like 11 or sabihin natin 11-man team, so depende kung ano sa requirements di ba? 7-man team, sabihin natin 11 or 9, but always divided into 2 teams, Team Alpha and Team Bravo. Or Team Kamote at saka Team Saban. Diba? Depende yan Pangalan nyo doon sa team ninyo, di ba? So, nandiyan dyan na sinasabi niya, palaging ganito. Huli, laging magka-alternate yan, no? Laging magka-alternate. So, protection yan. So, yung naka-buffer yung isa, sumusunod siya, buffer yung isa. Okay, the same din yan sa Orient, the same din yan doon sa Western style. Doon sa Western, ganun din Dalawa rin yung system, dalawa rin yung component din. Okay. Kung parehas ang lakas, maaari tayo magkakaroon. Okay, pagkasimang strength, naman. Diba? Pareho Kung mababa ng kaunti sa bilang, maaari natin iwasan ang Okay. Kung halimbawa, may isog man tayo, di ba? Tapang tayo kasi Ranger na tayo, Special Forces pa tayo, Airborne pa tayo, Light Reaction Team pa tayo, tapos team pa tayo ng mandrugas ng ati sa bilangan. So, sa atin na lahat yung power. Pero anong sabi dito ni Suju? Kapag lamang yung kalaban, anong gagawin natin? iwasan. Okay, ibig sabihin ng pag-iwas, hindi ito pagiging duwag. Now remember this, there was an incident doon sa United Nations. Natatandaan nyo yung 69, but 69, 67 yata yun, na nakipaglaban doon. Actually, mga taga-80 yun, 80 na ang ginawa nila doon, alam nila, nung makipagbakbakan sila, madami silang napatay. Pilipino to doon sa Golan Heights. Nung nakipagbakbakan sila, marami silang napatay doon. Pero ang ginawa nila, siyempre pag nag-respond yan, mas marami yan, tumakas sila. And during that time, si Katapang, yung Air Force, yung si Katapang ngayon na nandito sa Bucor, ang tawag ni Katapang, Great Escape. Saan ka nakakita, tinabihan mo pa yung sundali mo na iniwasan yung kalaban dahil marami, pero marami na silang napatay. Ang tawag ko, Great Escape. Nag-escape ba sila? Hindi, bakit? Ang escape, tumakas ka dahilan sa natakot ka or hindi mo kaya yung kalaban mo. Di ba yun ang escape Tumakas ka nga Bakit ka tumatakas sa kulungan? Ba, alam mo, masama yung intention mo kasi tumakas ka nga Tumakas ka sa responsibilidad. But what they did was not escape, what they did was evasion. Magkaiba yun. Yung evasion, nag-i-evade ka sa kalaban kasi marami sila Hindi ka tumakas, you just evaded. Di ba? Ang evasion kasi, there is still a possibility that you can come back and meet your enemy. Evasion yun. Doon sa labanan doon sa Golan Heights, yung ating mga peacemaker doon,
Actually, naging estudyante ko pareho yan. Yung Alpha, Bravo, Charlie, Alice, dalawa. Yung dalawang yan na lumaban doon sa Golan Heights, naging estudyante ko yan ng Sun Tzu. Nag-aaral sa akin ng Sun Tzu yung mga yan. So, ibig sabihin, there is a difference between escaping and evasion, evading. What they did was to evade yung kalaban nila, unloose na yung kalaban nila, nag-evade sila, hindi sila nag-escape. But ang sabi nitong si Katapa, the great escape. Napakagaling magagawa ng mga story ng music na yan. The Great, di ba may pelikula noon? Yung The Greatest Escape. Ginawa pang pangalan sa pelikula paano mag-escape yun? Tinodas na nga nila yung kalaban nila. Nag-evade na sila kasi baka balikan pa sila mas marami. So evasion lang. Teka muna sir, di ba siya yung sabi mo siya pinunod? Sino? Katapa. Hindi, chief of staff dito yun. Siya yung nagpangalan dito na kasi tropa natin, nandun doon sa Golan Heights, nakipaglaban sila doon. Tapos nung makalusot na sila, pumunta sila sa Israel, ang sabi ni Katapang dito sa Pilipinas, wow, the great escape. Eh, bakit naman niya parang dinowngrade naman yung pinunod? Parang, Hindi ako nagsabi na wala utak. Hanggang ngayon lang, Pasok sir sa extraction yung ginawa ng mga sundalo. when you say extraction, may sumundo sa'yo, kinuha ka. Wala namang sumundo sa kanila para kumuha. So that's evasion. When you say extraction, somebody came to help you and to get you from that place, that is extraction. Ngayon kung escape naman, natakot ka, may feeling ka, tumakas ka ngayon, you do not want to fight, just escape it. But these people po, ang dami nga nilang napatay eh. Ngayon, madali nung magbabadaling araw na, syempre, dadating na yung kalaban, so they have to find a way para ma-evade na nila kasi nakadali na kami. So, that is not escape, that's evasion. Ha! Kami tanga ako minsan dito. Okay. Kung mababa naman ang bilang sa lahat ng kaparaanan, yung katumakas. Okay? Yung isa, iwasan, evasion, yung isa ay escape. Diba? Kung talagang wala ka ng laban, pag gagawin mo, alam ka namang magpakahiro-hiro ka dyan, di ba? Kayo na lang. Sayang si Mari. Pagpapatay ka na sir, ba't ko bibigyan ng medal? O hindi ko bibigyan ng medal yung asawa mo. Para yung asawa mo ngayon, may pension na, eh di kumpare. Patay ka na. Patay ka doon. Kanina ibibigay sa rabi ko rin. Pagpapatay. Kaya huwag ka magpapakamatay sa laban. Isipin mo palagi si kumpare. Diba? Okay. Pera na, may kumpare pa. Agloy. Wala. Sarap buhay. Sino ang gustong kunin na kong kumpare ngayon? Ay, yeah. Taas ang kamay ko. Ngayon ka ng pumari sir. Yung kasi mag-kumpare siya, matapang. Parang na sundalo. Ayaw ko naman sumari ng katapang para mag-isip ako ng okay. Maaring ang determinadong pakikipaglaban ay gawin ay ng maliit na puwersa at sa huli ay maaring namang salikupin ng malaking puwersa. So ito yung gawa ng Ranger ha, tanda nyo. Ito yung strategy ng mga Ranger. Nagiging lang sila. Kasi ang stranger, striking force lang yan eh. Diba? Halimbawa nandun daw sa taas yung kalaban nila. So nandito yung infantry sa baba. Kaya nandito yung infantry. Pag pumasok ang infantry paakyat, maganda yung position high ground eh. Ano mangyari sa'yo? Ubus kayong lahat. So anong ginagawa natin? Kumukuha tayo ng ranger, nag-i-sneak in ng ranger pataas. Pag nakaakyat na yung mga ranger sa taas, pakpakan na nila yan. Pak. So matatapos yung pag naputukan yan, akala nila marami o whatever kasi kung nakakapatay na dito yung ranger, ang tendency nila ano? Tumakbo, mababa. To escape yung labanan sa taas, di ba? O yun nasa baba, sino na doon? Ando yung infantry. Ganun yun. Strategy. Okay? Ang dapat malakas yung ranger. Ang trabaho kasi ng ranger tsaka ng special forces, ganyan eh. Sila yung Nagawasak. taga-bulabog yan eh. Taga-bulabog yan sila. So actually, hindi nila kinakailangan pumatay ng marami. Hanggat maaari nga, hindi nila pinapatay. Bakit? Barilin mo sa tiyan. Di ba? Pag yung kalaban mo, nakita mo doon, halimbawa, sinupiran sila. Ilan na kayo, ranger kayo. Kung minsan kasi, huwag mo patayin. Kasi pag hindi mo pinatayan, pak, 3, 4, ano mangyari sa kanila? Makakatakbo ba yan? Sino na? Hindi yan makakatakbo. Bakit?
Yung mga buhay, bubuhatin yung Patay. hindi ka patay eh. Eh kung patay, iwanan nila yan. Okay. So ngayon, huwag mong barilin mo sa tiyan o sa paa kasi pag hindi na makalakad yan, walang choice siya kundi kargahin. Ano mangyari sa kanila? Hindi ko lang po lang. Babagal na ang kanilang Basic. pacing ng takbo. O kapag mabagal na ang pacing niya, hindi madali mo lang. Di ba? So ganun yung mga strategy. Huwag mong bakbakan ng patay. Sirahin mo lang ng mga 1, 2, 3, 4 na mayroong casualty, injured lang, kasi wala silang choice, kasi kung yan ay casualty, iniiwanan nila yan. Nakalaman, okay, iwanan nila yan. Wala silang pakialam, patay niyan. Pero kung yan ay buhay pa, wala silang choice, lalo na kung kaibigan niya. Ganyan iwanan. Bubuhatin niya yan. The moment na buhatin yan, babagal sila. Next, di ba? Okay. O kaya naman pagka medyo asar-asar ka kasi kakalaban mo doon sa mga chicks doon sa grupo nyo. Ano mo na yan? Pakasualin mo na. Tuluyanin ko na yan. Friend fire. Okay. Gawing maliit ang puwersa. Okay. Tapos, subalit kung ang buo ay mahina, magiging mahina ang puwersa. Bakit tama ba yun? Saan tayo? Ito. Okay, ito importante ito ah. Ito importante ito. Basahin ito. Ngayon, ang pinakakulong sa isang bansa. Kung buo ay mabigay sa lahat ng tao, ang bansa ay magiging matibay. Subalit ang buo ay mahina, magiging mahina ang bansa. When you say buog dito, anong buog dyan? Sinasabing buog. Sino ang buog? Presidente. Presidente. Hindi ah, basahin nyo. The country. Hindi, sino ang buog dyan? Yung general. Tatandaan nyo kasi, even during that time, ang bansa is composed of two, political and military. Yung mga emperor, during that time, yun yung civilian power. So sila yung civilian, yung mga general naman ang military. No? Pero ang sinasabi dito, even in any country, ang power hindi vested on the president or doon sa emperor. It is always vested on the general. Doon sa kanina naka-vested yan. Bakit? Nakikipag-away ba yung emperor o yung presidente? Hindi. Sino nakikipag-away? Yung general. At yung general niyan, yan sa kanya, sabi ni Sun Tzu, sa kanya nakasalalay ang kapakanan ng bansa. Siya yung buog ng bansa. Kapag daw ang buog ng bansa ay mahina, wala na yung bansa mo. Sa atin, sino ang buog natin dito? Si Brammer. At saka si DND. Yeah. Sino si DND? Si Teodoro. Si Teodoro. So, ibig sabihin, kapag daw mahina yung iyong buog, yung iyong DND at saka yung Chief of Staff, walang pag-asa yung bansa mo. So, sir, ang tanong, malakas ba o mahina? Sa tingin nyo, malakas ba ang bansa natin ngayon? Hindi. Bakit? Ando doon, no? Nilulusot ng pulis yung sabihin na, huwag na natin sabihin Kibulo or whatever, that is still a Filipino. Diba? Constituents pa rin yan, they are still under the protection of the Constitution, being a Filipino. Huwag alisin mo na, burahin mo na yung religious, kasi dito may prejudice sila kasi Roman Catholic ito. Diba? Plus yung leader doon kanina na nagkuhan Iglesia ni Cristo pa. But tanggalin mo yan because sa Pilipinas, we are not ruled by religion, we are ruled by Constitution. Diba? Hindi tayo nirurule ng religion sa Pilipinas, kung di nag-rule sa atin ay Constitution. Now, according to the Constitution, kapag mayroong kaguluhan sa bansa, mayroong tinatawag na protection closure. Okay, tandaan nyo ito, protection closure. Yung protection closure na yan, ang nagsasabi, mandating the armed forces of the Philippines to be the sole defender of the Filipino people. In this case, mayroong total abuse of power ang PNP. Sino ang dapat nag-i-enter? Ang Armed Forces of the Philippines. And yet, hindi mo makita bakit. Kakuplot sila eh. Sila magkakakuplot eh. Di ba? Pakiburan mo nga. Ay, maganda yun. Hindi, sa totoo lang. Kung talagang nakita na nila that there is a great abuse of power, kita ko kanina, pinapanood ko eh. It is a mandated duty of the Armed Forces of the Philippines na makialam because of the tinatawag na protection closure ng Constitution. Matagal ko na sinasabi yan. Noong time ni Mercado at saka time ni Angie
Sino si Angie? Angelo Reyes. Okay. Hindi pa kasing lala ngayon, ha? Hindi pa kasing lala ngayon. Noong by that time, ang kalaban-labang ng bansa natin ay si Joseph Estrada na isang sugarol at isang malversation or magnanakaw na kabanamayan. Hindi ba? Yun ang kaso niya eh. Di ba? And yet, with that kind of fault ni Joseph Estrada, si Angie Reyes, out of his delicadeza and principle in life, being the commander-in-chief of the armed forces, hindi niya kayang tiisin na ang bansa ay pangungunahan ng ganung klase ng tao. That is why, together with Mercado, tinanggal nila ang suporta sa presidente. And because they withdrew their support to that government, to that President Joseph Estrada was forcefully removed. Hindi siya removed, umalis siya. At kapag nakita ninyo yung isang litrato doon sa Mindiola, kasi during that time, nandoon sa Mindiola yung kainitan ng labanan niyan para siya paalisin. Kapag kayo yung merong nakita doon na bandera ng Pilipinas at may hawak yung taong nakaitim, ako yun. I'm not kidding. Ako yun. So in Ako yun. other words, sir, ayaw mo rin Estrada that night. Kasi po may gusto. Diba? Hindi sa ayaw ko sa kanya as a person, but what he is doing on the country. Attitude lang niya. Na yung ginagawa niya sa bansa. Nag-rally kayo siya. Ako nga yung nagdala ng bandera doon. Yung bandera ngayon nasa akin pa eh. So, binibigay. Tik-tik siya noon. Hindi na ako tik-tik mo. Kaya ko sa ako. Laban na ako yun. Okay. So, in other words, at this moment, kapag tinignan nyo ang condition ng country natin ngayon, malapit ko na naman dalhin yung bandera. Patay ako, part-martial Kasi ako. sandali lang, kailan tayo ngayon? Kailan ba ang next election? 28 pa? 25 next year. Hindi na, si Jonathan is a friend of mine. Magkasama kami. Nakikita nyo ba yung every Friday? Doon sa EDSA? Ayun. Not forgery siya. Hindi. Ano lang yun, frame up lang yun. Rename up siya. Layo ba? Noong every Friday afternoon at 5, nagkakaroon ng West ng rally dyan sa EDSA Shrine. Kaming dalawa ni Jonathan Morales ang pasimulo. Kaming dalawa. So, Ngayon, dito muli, nung isang Sabado, isang Biyernes, huhulihin si Jonathan, ang daming pulis, huhulihin na si Jonathan. Alam mo, on the way nasira yung motor ko. Hindi ako nagbibiro. Sira yung motor ko, hindi ako nakarating. O, di tinigil sila. Noong Friday, nandun sila sa pinaka-bridge lang, doon sila nagrarally-rally. Pero doon sa every Friday's one, kaming dalawa ni panoodin nyo sa panoodin nyo sa YouTube. Kaming dalawa ni Morales yan. Kaming dalawa pa Hindi pa na siguro. siya nang Dapat lang yan, kinontempt yan. so sir, abot na ng 2028 Marcos. Palagay. Hindi ka pa palagay. Di ba po pala? Oo. Ako din. 25 lang, di ba sir? 25 lang. 25 lang. Ano ba? 25. Next year, election na kaya nga Ay, hindi. Ano pa 28 ng presidente. Ano lang, half lang yan ang ano, Senate. Presidente 28 pa. Okay, so ang sabi dito, kapag daw ang pinuno, yung sundalo mo, yung general mo, yung chief of the staff mo, together with your DND, mahina, your country will be Mahina. weak din. And it so happened na yung presidente, chief of staff, at saka yung mahihina, bungko na yung bansa natin. Gusto mo Marami. ba? Hey! May Let's sir, go, shop. abot daw tayo ng 30 na US basis. Bahala sila kung tatagal sila. Inaasar nila si Sara. Ibang magalit dyan, kita nyo? Tinira-tira niya si Ontiveros, di ba? Tinira niya si Ontiveros. Hindi, ano sabi niya? Makinig kayo sa nanay ko. Sabi niya dito. Di ba yung sheriff? Nung nag-serve yung sheriff, sinabi mo muna i-serve kasi dadating siya. Nag-serve yung sheriff, ang ginawa niya? Pinapak niya talaga. Alam niyo si Sara Duterte, Mahirap din, sir, mahirap. Di ba nakalagay din din, mahirap pag ang tao ay mainitin ang ulo. yeah, pero si Sara Duterte masyadong mataas ang prinsipyo sa buhay niya. Banggong hindi pa yung prinsipyo pa ang katalin. O, di ba? Sinabihan niya na kasi yung i-demolish mo, mga mahihirap, dala-dala mo, sabi niya sa sheriff, huwag mo na i-demolish, magkita sa kanya. Pinubahan niya lang mo Oh, is it because also, sir, because of the votes? Yung
Hindi yun, kasi nga si Sara, mayor pa lang yan nun. Yun na nga, baka Suntok naman yun sa ibig, talagaan suntok din yung yung ano, dahil sa Sheriff. popo. Ganun talaga yan. Tatanda yun si Sara Duterte, Hudyo yan. Siya Jewish women. So, Gali na Hudyo. depende din yan. At yung nanay niya, I think Cyberman, that is German. still a German. A German Jew is the most stubborn person probably you could ever have on earth. Oh my God. You know why? I was trained by a German Jew. So, sir, who is worse, Marcos or Duterte? Kung magiging German Jew tayo nito, patay tayo nito. Hindi. Si Sara Duterte is a person of principle. Nakita niyo hindi umiimik yan all throughout. Di ba? Kailan na lamang umiimik yan? Nung binidyohan nung sila papunta ng Germany, isinama yung pamilya niya. Di ba? Tinunan ng video pati yung anak niya. Threaten ang security, tinagal pa security niya. Kung ikaw na yan, tagay mo. Talaga, huwag mo titirahin yung tinahin, kahit agi na ka, kagaling ka niya. And Sarah is now the waker up. Hindi ka atasan yan. Parang inahin niya na nag-aalaga ng sisig niya eh. Talagang ito kayo niya. Ganun ang ginawa na kay Sara Duterte, hindi ka atasan yan. Eh kasi naman doon sa ang kalaban niya yung asawa, ito daw kasi Agila yung sa penguin. Kasi penguin. No, masyadong malipas na. Okay, tuloy tayo, sunod tayo. Nasa Marites ka. Sabi ko sa inyo, hindi lang ako professor, hindi lang ako instructor, balites pa rin ako. Marami akong alam, hindi nyo alam. Hindi namin alam, sir. Kaya... Huwag nyo na alamin, what you do not know won't hurt you, so stop knowing. Okay, sa pag-uutos, kung sabi yan? Nalumusok ng gas ang buhok sa pamamagan sa katotohanan hindi siya may sabihin. Kapag daw yung iyong hiniran, okay, yung leader mo, ay sa pag-uutos na lumusog o matras na umupo at kamangmangan sa katotohanan hindi niya kayang sundin, ibig sabihin itong person na ito, yung hindi niya kulang sa kaalaman, ano? Hindi, kumisan kasi yung mga pinuno, hindi sa lang kulang sa kaalaman, kundi during the time of battle, kumisan nalilito na. Di ba? Blank may gano'n. Pero ang sabi niya dito, tinatawag na pilayin ng hukbo kapag ang pag-uutos na lumuso mo umatras ang hukbo at kamangmangan sa katotohanan na hindi siya kayang sundin. Minsan kasi, ito ngayon, yung doon sa kay Kibuloy, ano eh, andun lahat, nakasunod lahat, di ba? Yung iba nagtutok-tok pa, alam mo bawal yun. Kasi bakit ka nagtutok-tok? Halimbawa, during the time, bakit mo tinutok-tok yung shield mo? To intimidate your enemy. Ando doon, no? Ang kalaban mo, simbahan, tawang simbahan, tutok-tokin mo yung shield mo. So, anong sabi doon? Nagkakatroma yung mga bata. At yung pinuno noon, anong sabi? That's stupid. That's stupid. Kaya nga sabi doon, pilayin ang hukbo. You are only putting your group or yung army mo doon sa nadyo-jeopardize kayo because of your, sabihin natin, katangan. Isipin mo, payagan mong tok-tokin yung shield. Nag-uudyo ka talaga ng tao. Kasi ginonor Hindi, tinitindig ko lang yung mga tao. Pero yung mga tao, kung naka-full battle gear kayo, wala namang baril yung mga kalaban mo. At hindi mo naman kalaban kasi religious people yan eh. Why will you do that? Unless you are stupid. Ang tawag doon, pilayin ng hukbo. Okay. Okay, pasang. Susunod ang pamahalaan, tulad ng pamahalaan sa bansa. At ang pamahalaan sa sistema ng kasundaluhan ay matutulog ay magtulungan. Ano yung kagulumihanan? Paninawala, sir. Pagkalito. Ano namin. Kagulumihanan. Tama eh? Kagulumihanan. Ibig sabihin yan, sa normal na Tagalog yan ay nagpagkagulo, pagkalito. Okay. Ang subukang pamahalaan ng hukbo, katulad ng pamamahala ng isang bansa. Now remember, hukbo is military. Once you rule it like a civilian, okay, at mangmang naman sa sistema ng kasundaluhan, ito ay magdudulot ng kaguluhan. If you will put Bongbong Marcos to run the military, what will happen to the military? Wala. Mag-uuwian siguro yan. Disband yan. Bakit? Walang direksyon. Eh hindi nga niya masolve yung problema ng pamilya niya. Di ba? Oops. Hindi ko ito dadamdo.
Ito, sir. Download mo Ilan yan, sir? tayo. Wala naman. Hinitira ko yung aking commander-in-chief. Bakit? Hindi niya kaya control yung pamilya niya. How could he control the whole army if he could not control his own family? Tama? Sino ba yung dapat control niya, sir? Sama niya. Asawa. Yun ang mamahala sa Pilipinas. She is the one controlling the country. Nothing. How do I know? May tiktik ka, sir? I just know. May tiktik ka sa loob? Paano ka bang titik-tik eh? Open ano na yan? Open knowledge. Open knowledge yan. Hindi mo na kinakailangan tiktikan yan. sa sunod. Grabe ba? Kapit ako magkakumari doon. Okay. Sabi dito. Sa pagtatalaga ng mga Pilipino-Christianes na Walang tamang pamantayan at mangmang sa sensitibong militar at hindi marunong makibagay sa sitwasyon. Pahihinain ito ang kalooban at moral ng mga sundalo. Ano daw? Pag daw pagtatalaga ng pinuno ng upuat na walang tamang pamatayan at mangmang sa prinsipyo militar, ano mangyayari? Hindi na sir. Pahinain ito ang kalooban ng mga... Ito, merong isang incident dito sa atin na nawalog talaga yung buong grupo. Patay lahat. Bakit? Nung mawala ng pinuno, ang nilagay yung kernel. Ay yung kernel ay kernel ng dentistry. Medic. Di ba? Yung merong first... Saan yan? Dito, may nurse ko, di ba? Ubus yun. Ubus yun. Ubus ang Yung grupo nila. Kasi wala naman yung palit eh. Pinalit eh yung dental. Mataas nga rango, hindi naman military profession. Kasi dito. Maglagay ka ng isang tao na hindi naman military profession, katulad dito sa resort natin. Karamihan dito doktor, nurse, abogado. Di ba? Pwede mo bang ilagay na pinuno yan sa pakikipaglaban? O katulad ko, theology major ako, pwede mo ba ako ilagay sa pakikipaglaban? Tanong, bakit? Kasi bago akong mag-theology, dati ako sundalo. At saka ako, student of war ako. So, in other words, sir, itong ating bagong pinuno ay talaga payer. Oo, year yan. I mean, you know, not with all those... Kita mo nga ngayon, pinag-umpisahan na kayo. May squad na kayo mag-training. Dalawang buwan pa lang, dalawang linggo pa lang. Meron ng may pamantayan na. Hindi, yung pagpasok pa lang, sino matagal ba yun? Last week pa ba yun? Balik. Yung nakalagay mo, when you're going to ganyan. Bago pa lang yan. Bago lang yan? Okay yan. So nakita mo, depende agad pagpasok pa lang. Kasi alam mo kagad yung sundalo na merong moral, alam mo kagad yung sundalo na official na talaga marunong. Di ba? Pagpasok ko pala, oops, stop, open your windows, Hindi, talagang ganyan yan. Normal yun. Yeah, pero ngayon sir, blatant na talaga. Oo, hindi ka tulad ng araw, walang pakialam. Pas ka. Okay, so dapat kinakailangan pinuno alam yung pamantayan. Okay? Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, hindi talaga ito pinatuturo sa mga ipin. Kasi nakikita nyo kung anong error ng siya. Di ba? That is why it's not being taught. Pasarap nga kayo natuturo sa inyo. Yay! Bili kayo ng libro. Hindi ko mahanap kung saan na eh. Bumili ka ulit. Meron pa ulit. Okay. Ayon kay Sun Tzu, ang general na mangmang sa abilidad na bumasa ng sitwasyon, huwag siyang pagtiwalaan sa posisyon ng kapangyarihan. Hindi dapat patanggalan natin yung dapat patanggalan natin yung nandun. Una nga, bakit siya umabot sa pagka-general? Hindi yung yung nandyan, di ba? Patanggalan natin kasi hindi marunong bumasa ng sitwasyon. Magkano daw bigas? Hindi daw niya alam na 50 pesos, di ba? Tapos, di ba? Yung parang 65 pesos, ano yung Hindi daw niya alam kasi magkano daw yung bigas? 29, di ba? 50 na pala. Hindi niya pala alam na 50. Tapos, 5,500 yung flood control. Di ba? Kinabukasan, baha dito. Ano ba sa 500? Hindi ka nakikinig kasi ng SONA. Ayaw. Hindi na ako nakikinig kasi nga. Dapat pag intelligence ka, dapat marunong ka talaga. Sabi niya, 5,500 daw yung flood control. O pinagmamayabang na 5,500 ang flood control natin. Kinabukasan, bumagyo. Mugad mo nila. Bakit daw buma? In-interview ngayon. Bakit di ka buma? Kasi ka binangga ng barko yung ating flood control. Binangga ng barko. Awak kayo 5,500. Binangga ng barko. Uy, commander-in-chief mo yun ha.
Bahala ka sa buhay mo. Hindi ko commander in chief yun. Command chief talaga yun, hindi chief. Chief. Anak mura. Bigas na pag-20 ngayon, nasa sinta pa rin. Kung meron man bigas na tig-20 kaya, Meron sir. yung nasa plastic. 1/4. Sabi niya bigas, pero pag siya nanalo, 20 na. 20 ulo sa kain. Pakain mo. Samantala sila kung kumain, baka naka-wagyu pa, buwisin yung mga yan. Di ba, no? Kung wagyu pa sila, magkano sa wagyu sa cargo? 7,000. Ah? Oo, nagpapag yung 7,000 yun. Kumakain nun, senador lang at saka congressman. Senador at saka congressman. Sila lang kumakain ng wagyu, di ba? Congressman. Ayun. Okay, ano pa? Ang Ang matalino matalino na ng tagapagmasiwa. tagapagmasiwa ay Mga sabay-sabay! Ang matalino ng tagapangasiwa, nagkakalaga ng matalino, matapang, ganit, at banal ng tao. Para sa matalino, pinagmamagaling ang kanyang katayahan, ang matapang ay sa kanyang mga matatapang na aksyon. Sa ganit ay pinagsasamantalahan ng mga magkakataon at sa angal ay walang takot sa kamatayan. Kanina paborito nyo dyan? ang mga lay wala ka sa Yun ang gusto mo, di ba? Paborito mo yun, doon ka. Sana. Yung sa walang takot sa kamatayan. Ang hangal. Yung ano, Ah, pinagsasamantalahan. Kasi yung mga walang takot sa kamatayan, anong nangyayari doon? ang nating lost yan eh. Parang all Alam mo pa anong nangyayari doon sa walang takot sa kamatayan? Nagtatagumpay yung Sugod na sugod sir. Patay agad yun. correct. Correct. Pero kung walang tao na walang takot sa kamatayan, Wala ay sino siyang susunod? hero. Di ba? Pero yung taong walang takot sa kamatayan, yung talaga madaling mamatay. Noon, Ibig may anting-anting yan. No love pwede lost. rin, pwede rin. No love lost yan eh. Oo, pwede rin. Yung isa kasi, di yung 60 yung hawak niya, siya pag-tayo niya, tatatatatatat. Eh, syempre, ikaw may 60, unahin ka muna, di ba, sniper. Hanapin ka agad ng sniper kung sino may 60 eh. O, so, tayo-tayo siya, patay ka, sikat ka naman. Di ba? Pero kung ikaw may anting-anting, okay talaga yun. Di ba? May ko naman sir, may ano, pag namatay na. Oo, may bandera naman yun. Tsaka yung si Mrs. may kumpare yun. Okay. Di may anting-anting. May anting-anting. Nagbenta ng anting-anting. Binenta siya ngayon ng anting-anting. So, binili niya. Sabi niya, ano naman ang kapangyarihan ng anting-anting niya? Nati, maganda nito aking kapangyarihan na bibigay sa'yo na anting-anting. Sabi niya, kapag dumating na ang kaaway mo, na itong anting-anting mo dito, kukulo na ang tubig sa buo. Pero tatamaan ka rin. Tatamaan ka rin. Bibili ka pa natin natin tatamaan ka rin. Hindi na. Yun natin natin mo. Pero kaysa, na talaga aki, na pag tinawa ka kahit 50 caliber, hindi ka na makamatay. Hindi bumili nga, no? Hindi naman, bibili nga ng ating-ating. Binira ng 50 caliber, tatatatag kasi hindi nga daw mamamatay. Hindi talaga sa pinalaman. Pero namatay din. Kasi sa lakas ng 50 caliber, dalaglag yung baga niya tsaka puso. Dalaglag siya sa baga niya. Pero yung 50 caliber, anti-aircraft yun. Hindi nga siya tumatag, pero laglag yung baga niya. Kaya nga tumbayin ng Diyos. Kaya tumahin yun yung kaya. O, pero pag galing anting-anting niya, talagang hindi tumalaw. Kaya laglag yung kanyang baga, puso niya. So, nakakatawa itong pinag-aaralan namin ito, parang pinag-aaralan. Okay, sabi dito, yung daw taong matalino, ipinagbamagaling ang kanyang kakayahan. Kasi matalino siya eh. Parang ako ba? Diba? Okay. Kaya wala pag hindi kayo bayan dito, palalayasin ko kayo dito. Kung kayo tuturuan. Okay, kasi syempre ako nagtuturo, di ako matalino. Yes sir. Syempre. So sabi dito, kapag ikaw tayo matalino, pinagbamagaling ang kanyang kakayahan. Ang matapang ay ang kanyang matatapang na aksyon. Nakita niyo ba yung post ko doon sa Facebook ko? Nakita mo? Yung nakaganon ako, yung lumusog doon sa beach? Buka, no? Buka niya. Okay. Ang matapang ay kanyang matatapang na aksyon sa ganit ay ang pagsamantalahan ang mga pagkakataon. Ano itong ganit sa pagsamantalahan ng pagkakataon? Opportunistic. O bakit? Paano mo nasabi opportunistic?
Ano kanya ginagawa? Hindi naman good at bagay yan sir. Bakit? Pag nakalusot na to, anong mangyari doon sa lugar na pinaglusuban? Patay. Parang ano yan eh. Parang ano yan, nung araw yung mga PC yan. Di pagkas kay Kapitan ano. Kapitan, ang ganda ng iyong nakalusot na eh. Kapitan, mukhang mataba yung kambing mo ah. Di ba? Galit eh. Kapitan, ang ganda ng kambing mo ah. Sabihin ko dito. Ah, dalagin na patang anak mo. Yung daw mga mapagsamantala, pinagsasamantala ng pagkakataon. Ito yung karamihan, nagnanakaw eh, di ba? Looting. Okay? At ang hangal, walang takot sa kamatayan. Malapit na tayo matapos. Hanggang basta tayo. Kung ang hukbo ay aburido at walang tiwala, kaguluhan ang tiyak na darating mula sa ibang kalabang pinuno, magdudulot ito ng anarkiya sa hukbo at lalayo ang tagumpay. Kapag maguluyuhan mo, kapag yung mga sundalo mo, aburido, ano mangyari sa grupo niyo? Anarkiya, no? Nagkakaroon ng anarkiya. Nag-aaway-away. So madaling malaman mo yan eh, kapag yung ikaw kalaban mo, di ba? Dapat yung kalaban mo, dapat mamasdan mo yung kalaban mo. Kapag yung kalaban mo, medyo meron ng anarkiya niya, alam mo na ang distraction niyan, may implode yan eh, sasabi yan galing sa loob. Sila mag-aaway. Diba? Kasi pag aburido na yung mga sundalo mo, bakit naging aburido yung mga sundalo mo? Hindi nakakauwi. Okay? Low moral. Walang pagkain. Ano ba? Dili ang sweldo. Tapos walang love. Diba? Yun na, nakaburido na yan. Tapos pag hindi marunong mag-timpla yung kanilang pinuno, anong sabi dito? Magdudulot ng anarkiya sa upo at lalayo ang tagumpay. So, pag ikaw ay pinuno at nakita mo ganito ang kondisyon ng iyong mga sundalo, ikaw ang may Kasalanan. ikaw may kasalanan yan. Ikaw, delikado. Oh, ikaw din, friendly fire. Hindi na huwag itulong sa invested to eh. Si Chief Cruz talaga walang ginawang mabuti. Tinulungan ng mga invested ng friendly fire. Okay. Parang nag-isa na siya. Wait, totoo. Ito si Commander. Ito si Commander natin. Commander natin. Experience niya. Dumating yung Sergeant Major niya, doon ng Battalion Commander. At dumating doon sa kanya. Sir, yung isa natin sundalo, nagtutos ng granada. Nagtutos ng granada. Yung granada, tinutos na. Hinahagis-hagis yung granada. Eh, syempre, pag yung sundalo naghahagis, ito ang Commander natin. Nung Battalion niya, naghahagis na. Eh, sabi niya, bakit ikaw naman naghahagis ng granada? Eh, siya humihingi ng passes. Eh, siyempre, ayaw ko dyan ng passes naman. Ay, ng Sergeant Major. Ay, di, yun. Naghahagis na ng granada. Ayaw, di ka na. Tinawag nila. Tinatawag yung commander natin. Mabait yan. So, ang ginawa ng commander, sige, tinatawag. Nag-usap sila. Binigyan ng granada. Uwi. Di ba? Okay. Pero pagbalik niya, isang linggo siya, nagkakamot ng tubig. Ganito kita tuloy. Di ba? At least nag-process. Nag-process siya. Eh, paano kung binunod yung pinunod niya? Nagkakagis to. Lalo sa commander, ito karanasan ko ito. Gagawin maraming gagawin talaga eh. Yung minsan, nasa counter ako, yun ang opisina namin sa ano, yung likod ng isa, yan natin opisina namin yan, merong kampo dyan eh. Ginawa yan para sa amin sa counter nung may counter pa. Yung isa naming kasamahan na galing din na Master Sergeant na may topak na kasi nakakisa na din natin, may tama-tama dito sa mukha na workshop din. Tapos nilagay sa intelligence kung di ba sira ang ulo rin mga pinuno niya. Tapos yung isang kasamahan namin, ano rin, nasa intelligence kasama din rin namin, yun naman ang tama nun, na-ambush naman sila kasama yung pamilya niya mag-aaral na namatay na niya asawa at saka anak. So siya lang natira. So itong naman to, nagsama. Yung isang nahagisan ng granada, may tama-tama sa mukha, may warshak. Ito rin may warshak na ito isa kasi yung kanyang pamilya ay na-ambush siya lang natira. Okay. Tapos minsan, hindi napalitan ng maaga doon sa nag-duty, hindi napalitan agad. Pinaputok yung PMCC niya. Pero hindi rin tinanggal. Sinado pa rin sa amin. Ang ginawa nitong si Orlando, ito si Orlando gago din yan eh. Yung lahat ng doon sa nakatirihan sa doon sa tawag ito. Doon sa Caloocan, sa Bagong Baryo. Bagong Baryo ba yun? Yung Caloocan. So nandoon yung lahat ng loko sa Bagong Baryo, di ba? At maraming supermarket doon, di ba? So yung itong kasama ko dito sa opisina, siya yung dalahan doon ng mga magagandang damit.
galing sa department store. Ng mga taga sa Caloocan. Dala naman niya sa amin yun. Mura lang. Mura lang yan. Ang gaganda ng mga damit ko nun. Dapat binibili sa kanya yun. Ngayon ako yun doon sa mga supermarket. Ngayon, minsan nagbenta ng baril, yung Danau, 357. Tapos binibenta niya kay Mante, yung isang parang ito pa. Sabi niya, pagbenta niya kay Mante, pag nabili mo nito, ano mo naman gagawin? Parilin si Commander, ha? Gago talaga. Ako na daw babalin yung Commander namin. Talaga naman sira ang ulo talaga. Marami yan. Parang gano'n na rin ako eh. Okay, 5 mahalagang sangkap ng tagumpay. Tandaan niyo to. 5 mahalagang sangkap. Okay, sabi. Hindi matagumpay ang isang pinuno kung alam niya Okay, you should know how to fight and not to fight. Sa misis ninyo, sa mister nyo, you should know how to fight and when not to fight. Ang problema yung babae, every time they fight. So, pero kayong mga lalaki, pagbigyan nyo ng fighting, talagang ganun yung misis ko, ganun din yan. Anyway, kung mahusay ka, you should know how to calibrate yourself, knowing when to fight and when not to fight. Di ba, sabi kanina, kapag marami, kapag lamang sila, iwasan. Kapag sobrang dami, yung isa evasion, yung isa escape na. Escape na. So, you know when to fight and when not to fight. Ganyan din sa buhay, ha. Halimbawa sa pamumuhay mo, alam mo kung kailan ka strategically kikilos at hindi kikilos. Meron kang negosyo, alam mo kung kailan ka mag-invest, hindi ka mag-invest. Di ba? Actually, the war is just like business yan. That is why in Suzhou, pwede mong i-apply yan sa negosyo. And meron tayong isang sundalo, ha? Meron tayong isang sundalo na nakasabay ko noong Sabado. Kasi nung every Saturday, hindi ako kumakain ng lunch dito. May kinakainan ako doon, so pagliko mo na gano'n, di ba? Yung pagliko mo from Parañaque ba yun? No? Parañaque. Pagliko mo gano'n, papasok ka ng, gagano kayo pagpasok mo naman sa Bacoor. Yung pagliko mo na gano'n, tapos sa kote, yung sa kote dito. Dito kasi pagliko kami, nagtitinda dito ng Paris. O, alam mo yan? Doon ako lagi kumakain, mamaya, nandun din ako. Doon ako, basta doon ang Paris. Ngayon, isang kasamahan natin na taga-first, nakita ako doon. Kanya sir, hindi na tayo yung sir. Hindi nga, ako nga doon kumakain. Pag nakita na ako na round report, may kumakain doon, puno-puno yun. Kasi may sundalo kumakain eh. Di, nakita niya ako, kumain kami doon, hindi na siya, nakita na niya, kumain na rin. Tapos sinama niya ako sa bahay nila. Sabi niya siya sa mga, taga-Rosan mo, Kalisa? Taga-Kalisa. Total, malapit lang sa amin, tinuro ko pa nga yung bahay namin, sabi ko doon yung bahay namin. Pagdating namin doon sa kanila, ang negosyo niya nagagawa ng sabon-sabon. Tapos, ito maganda. Nung nagsasalita na ako, tawag na yung mga anak, makinig kayo. Anak na kaputi, magkikwentuhan na kami, tinawag yung anak, makinig doon sa akin. Alam niyo ba kung ano ang prinsipyo niya sa mga anak niya? At itinuturo niya ng anak niya. Hanggang ngayon, Suzhou. Ang anak niya is puro ay isang A, 12 at saka siguro isang A. Ang anak niya, ang itinuturo sa anak niya sa principle, Suzhou. Yes! Ay, nagulat ako. Suzhou tinuturo sa mga anak niya. Prinsipyo ng Suzhou yung mga anak niya na nag-aaral. Kasi hindi mo tatalo nito yung principle ng Suzhou. Even sa family, sa business, or anything, you can apply Suzhou as a principle. At yung kanyang dalawang anak, Suzhou tinuturo niya. That is why sa school, sabi niya, ang prinsipyo niya sa anak, pag magaling ka lang yung kaeskwela mo, mas natataasan ka. Dumikit ka, alam mo kung bakit ilalim mo. Yun, that's Suzhou eh. So, natutuwa ako, sabi ko, nakapag-attend na daw siya sa akin before, 3 beses. 3 beses lang siya nakarating. And yet, natutuwa ako because even napakaigli ng panahon na napag-attend dito, nag-aaral siya, i-apply niya kagad sa pamilya niya. Nakakatuwa naman yun. Kaya pag-uwi ko, pinadalan ako ng sabon. Gusto ba magduga sa bahay? Sabi sa bundol. Okay. Magiging matagumpay ang isang pinuno kung alam niya kung kailan lalaban at hindi lalaban. Okay, uwi namin. Okay, pangalawa. Okay, the key here is not knowing when to fight and where to fight. Ito naman kung paano mag-handle. You should know how to handle your force. Mahina man yan o malakas, dapat alam mo kung paano yan hawakan.
Okay? Okay, ano pa? Nanalo siya kung ang kanyang buhay ay sa espiritu, kaisipan sa lahat ng raso. Number 1, esprit de corps. Kapag ang iyong mga sundalo ay hindi iisa ang takbo ng isip, forget it. Kaya nga, ang lahat ng mga sundalo ay may motto at mayroong binyag. Di ba? We strike. Tapos ano? We strike, ano pa ba? We conquer, we suicide. Lagi meron ganun, di ba? Napapansin nyo? Oo. Ano pa yung iba? Ano yung mga kasabihan ng mga nakalagay na ganyan? We strike sa danger, we survive, champion fighter, ano pa? Yung kanya-kanya motto. Ano yung reservist? Anong motto ng reservist? Big, ano? Ano yung lakasa? Kayo sa atin, yung motto natin, give lakasa. Meron tayo nakasa, hindi na binibigay, di ba? Hindi natin sa atin, hindi nakasa tayo. Ginugulangan tayo, meron palang nakasa, hindi binibigay sa atin. Okay. Mananalo siya kung ang kanyang hukbo ay may nagkakaisang espiritu. Esprit de corps, that is why nag-chat tayo, meron tayong isang sinasabi. Yun yung nagpapalakas sa atin. Kasi kinakailangan one mind tayo, united. Isa lang yung focus natin. Yun lang yun. Yung esprit de corps natin. Without that, bungko na patay na tayo niya. So, ano pa? Dito lang tatapusin natin itong 5th na. Mananalo siya kung ang handa niya hintayin ang walang kahandaan ng kakalawa. Ito yung problema eh. Di ba? Lalo na yung mga Amerikano, yung kanduranin, wala silang pakialam whether ready ka o hindi, bumpahin ganyan. Pero since kalimitan sa atin, katulad nating mga Oriental, wala tayo masyadong mga gamit. Strategic tayo. Iniintay natin yung time na kung saan hindi handang yung kaaway. Okay, that will be the time that we do the assault. That will be the time. Patiently waiting. Nakita niyo ba yung mga yung mga lions? O kahit yung makita niyo yung pusa, di ba? Nakaganon lang siya, oh. Tapos nakaganon lang siya, di ba? Ang tagal-tagal niya, hindi pa siya kumikilos, di ba? O gano'n, nagtsatsaga siya, yung pala patay na. Patay na. Hindi kailangan, hindi yung patay, yung buhay. Kasi kung minsan kaya pala hindi kumikilos na, nakagano lang, tagal-tagal. Ilang araw na, akala mo nag-aabang pa yun. Matigas na pala yun. Hindi gano'n. Walang kain din siya. Buhay, kasi patay na patay. Kala mo nakagano lang siya, oh. Bilib na bilib at tsagaan mo ng aming pusa eh. Talagang binabantayan yung gayong na daw. 2 araw, talagang sobrang tsagaan. Nung ginanon mo siya, boom! Patay na patay. Anyway. Heart attack. Dalason. Mananalo kung handa niyang intayin ang walang kahandaan ng tao. So, patiently waiting. That's why, again, nandoon naman yung sinasabi natin na pray for knowledge natin. Na kapag nakita natin yung ating kaaway na gano'n, merong ugali siya. That's why you have to study yung kalaban mo eh. Know your enemy. So, pag nakita mo ng ganyan yan, pag-aralan mo niyan, at pag alam mo na meron siyang mga ways and attitude na meron siyang time na meron pang lapses sa kanyang ugali, yun ang babantayan mo. Yung time na nag-relax siya, di ba? Kumisa kasi yung ikaw eager na eager ka, tapos hindi dumadating yung kalaban mo, anong nangyayari? Biglang magre-relax ka, di ba? Kasi walang dumadating eh. Kung ikaw naman, yun ang binabantayan mo, hanggang mainit siya, and then kung nag-time na mag-relax ka, that will be the time to attack. Di ba? Yun yung sinasabi ni Sun Tzu. That's why, makita mo dito, laging kindness, patience, gentleness, di ba? Ganyan yung style ng mga Oriental way of fighting. Okay, number 5. Sige, ang sabi? Ulit, sabay-sabay, maganda to. Mananalo ang sinuman kung may kakayahang estratehiyang militar at hindi kadaluan o pakikialaman ng mga nakakataas sa pamunuan ng kalabanan. Okay, ito, good sample. Second World War. Bakit natalo ang Germany? Bakit natalo sila? Natalo sila sa sobrang haba ng laban. Hindi lang yun. Namatay yung mga... Nabusan sila ng bala. Hindi German pa. Kasi sila, ang nangyayari, every time that they do, especially halimbawa, ikaw yung ground commander,
even if you are the ground commander, you cannot take decision because the decision has to be brought to the Führer, and then the Führer, yung si Hitler, will be the one to decide kung ano gagawin mo kahit nasa ground ka. So bago makapagdating, bago sa dami ninyong nagsasubmit kung ano ang decision doon, bago pa makapag-decide doon, walong na kayo dito. Kasi hindi kayo pwede kumilos without the decision coming from the top. Samantalang, once you know, halimbawa, katulad ng Russia, why is it Russia winning against the West and then whatever kalaban nila doon? Kasi yung ground commander niyan, meron silang freedom to decide. Di ba? Kasi yung nandito, alam na sila yung nakikipaglaban eh. So they know the situation, they know the condition. So, halimbawa, sasabihin na ng pinaka-pinuno, o may bahala ka dyan, you know the condition. Pero kung hihintay mo decision, kung how would I decide, hindi ko naman alam yung labanan yun, hindi ko naman nakita. Diba? Unless may mga drone ngayon, diba? Pero still, it is the ground commander that will do the decision. Kasi siya yung nakikipaglaban, siya yung nakdo doon, alam niya yung situation ng mga tao niya, alam niya yung situation ng kalaban. Okay? Kaya sabi dito, hindi pag matatalo ka kapag ang iyong sitwasyon hindi ka makakilos dahil yung iyong decision hindi mo magawa because you're always waiting for the decision coming from the top. Yun ang sinasabi niya. Pero mananalo ka if you have the freedom to decide as a ground commander or a ground leader to fight doon sa labanan because you can decide all by yourself. Importante yun. Okay? Kung hindi kayo pinakikialman, di ba? Kung hindi kayo hindi lalalungan o pakikialman na nakakataas ang pamunuan ng yung pamunuan mo sa labanan. Kinakailangan, always remember, in order for you to win a fight, dapat ikaw ay merong leniency to decide kapag ikaw ang ground leader o ikaw yung nakikipaglaban. Kaya halimbawa, sabi ng pinuno mo, huwag ka ikang kikilos hanggang hindi ko sinasabi. Eh ito, nakaganyan ka na, hindi mo mabaril-baril. Bakit? You're still waiting for the decision coming from the top. Well, ano nangyari sa'yo? Nabaril ka. Okay, so that will be the fight. Pero, okay, meron akong gusto pang, ito. Ito ang pinakapuno ng Sun. Pakibasa nga. Kung kilala mo, Sabay-sabay. Kung kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, hindi mo na dapat nakatutan sa rason ng mga. Eh, sabay-sabay. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Kung kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, hindi mo na dapat katakutan ang resulta ng mga labanan. Kung kilala mo ang iyong sarili, subalit hindi naman ang kaaway, sa lahat ng tagumpay ay may kasamang kabiguan. Kung hindi mo kilala ang iyong kaaway at ang iyong sarili, matatalo ka sa lahat ng labanan. Di ba ganda? Yes. Kung kilala mo ang iyong kaaway. Kaya nga di ba sinasabi natin, for knowledge. Again, nandiyan na naman tayo. Kung kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, you know the capacity ng self mo, hindi mo dapat katakutan ang resulta ng maraming labanan. You know why? Because you know your enemy, you know your capacity, you know your ability, you have nothing to fear about. Okay? 1. Pero sabi dito, kung kilala mo ang iyong sarili, yung self mo, kilala mo, may ability ka, magaling ka, subalit hindi naman ang iyong kaaway sa lahat ng tagumpay ay may kasamang kabiluan. Kasi half-half, 50-50, di ba? You know yourself, you do not know your enemy. When you fight, most likely, mananalo ka o either ikaw ay matatalo. Ito ang pinamakasaklap sa lahat. Kung hindi mo kilala ang iyong kaaway, wala kang foreknowledge. At ang iyong sarili, hindi mo rin kilala yung sarili mo, hindi mo alam anong gagawin mo. Ano sabi dito? Matatalo ka sa lahat ng labanan. Ito yung laging kinukot ng mga sundalo, ng mga opisyales. Oh, alam ko ang Sunju, ikukot nila yan. If you know yourself and know your enemy, you can win all the battle. Lagi nilang alam yan, pero yun lang alam nila. They have no understanding doon sa kabuuan, pinag-aaralan katulad nyo, kahit ilang chapter lang. Kasi ito yung pinakapuso ng Sunju. Memorize that. Kung kilala mo ang iyong kaaway at ang iyong sarili, hindi mo dapat katakutan ang resulta ng maraming labanan. Kung kilala mo ang iyong sarili, subalit hindi naman ang iyong kaaway, sa lahat ng tagumpay ay may kasama kami. 50-50. Kung hindi mo kilala ang iyong kaaway at ang iyong sarili, matatalo ka sa lahat ng labanan. Zero balance na yan. Zero balance. So, sir. So that's it. Ito yung pinaka-guidelines mo. Know your enemy and know yourself. Okay? Sir. Ano? Sa ilaw. Palakpak
kayo, 1,000 nga ang bayad sa akin. Higpit na